Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Today's video, ituturo ko po kung paano malalaman ang inyong semester of contingency para sa mga may due date na sa taong 2023. So I hope natapusin niyo itong video na to para sa kagandahan. So let's go! Alamin po muna natin kung ano yung tinatawag na 12-month period. Yung 12-month period po ay binubuo po ng 4 na quarters. So, yung isang quarter, binubuo po yun ng 3 buwan. 3 months. So, ang semester naman po na tinatawag dun sa semester of contingency, yun po yung binubuo ng 2 quarters. So, meaning, kapag 2 quarters, is 6 na buwan ang kailangan po. Yun po yung tinatawag nating semester of contingency. Yung 6 months na yun. Okay? 6 months or 2 quarters. Yung first semester po ng taon is January, February, tsaka March. Yung second quarter, April, May, and June. Third quarter, July, August, September. At yung pinakahuli, fourth quarter, is October, November, and December. So, paki-take note na lang po para hindi natin ma-miss out yung ating semester of contingency. Okay, so ready na po tayong mag-start para malaman po ninyo kung ano yung semester of contingency nyo. So, kung kayo ay may expected due date na January, February, tsaka March 2023, yung semester of contingency po ninyo is October 2022 to March 2023. So, sa loob po yun ng 6 months. Meaning, yung mga hulog po doon sa buwan na nabanggit ko, which is October 2022 to March 2023, hindi na po yun kasali sa competition ng inyong maternity benefit. So, doon po sila kukuha ng computation sa 12-month period po na nabanggit ko kanina. So, ano nga ba? Kailan nga ba ang inyong 12-month period? Doon po ito sa may expected due date na January, February, at March. So, dapat meron po kayong hulog na at least 3 months from October 2021 to September 2022. So, napansin nyo po, bago ang semester of contingency nyo. Okay? So, para po yun sa first semester ng taon. Yung, may due date na January, February, March. So, ganun lang siya kadali para alamin kung ano yung mga buwan na dapat po ninyong hulugan para maging qualified po kayo sa nasabing benefit. Okay? Okay, so dumako naman po tayo sa second na semester. Yung may mga expected due date na April, May, at June 2023. Ang semester of contingency po ninyo ay January 2023 to June 2023. So, meaning, yung mga hulog po ninyo dun sa nasabi kong buwan na yun ay hindi na po counted sa inyong computation ng maternity benefit. Kung makapaghulog kayo dun sa buwan na yun, hindi na po siya counted. Kailangan makapaghulog po kayo sa buwan na bago po ang inyong semester of contingency, January 2022 to December 2022, dapat may hulog po kayo na at least 3 months po para maging qualified po sa maternity benefit. Okay, so yung susunod po na semester natin is July, August, September. Yung may mga due date po sa nasabing buwan na yan. Ang semester of contingency po ninyo is April 2023 to September 2023. So yung nabanggit po na months na yon, hindi na po kasali yun sa contribution kung meron man po kayong hulog sa mga buwan na yon. So, yung dapat po ninyong hulugan is from April 2022 to March 2023. Kahit at least 3 months po ay may hulog po kayo para maging qualified po doon sa maternity benefit. So, ulitin ko lang para po sa may due date na July, August, September. So, ito na po yung third sem.
Okay? So, doon naman tayo sa last sem po ng taon. October, November, December. So, kung yun po yung due date ninyo, yung mga buwan na yun, ang semester of contingency po ninyo is July 2023 to December 2023. Meaning, yung mga buwan na yun, ay hindi na po counted yung hulog nyo dun sa maternity computation. Kailangan po nakapaghulog kayo at least 3 from July 2022 to June 2023. 12-month period po yun. At least 3 lang po. Yung mabayaran nyo or mahulugan po ninyo is qualified na po kayo sa maternity benefit. So, ayun. Yung 12-month period po, alamin po muna ninyo yung semester of contingency ninyo para malaman po ninyo yun. Bale, kapag nalaman po ninyo yung semester of contingency nyo, magka-count lang kayo pabalik ng buwan. Okay? Ganun lang po siya kadali para malaman yung 12-month period. So, doon, malalaman mo kung qualified ka. Pero, ang pinakamainam pa rin po na gagawin is lagi po kayong updated na sa paghuhulog sa SSS contribution. Okay? Para ma-avail po yung mga benefit. Yun lang po sa ngayon, mga ka-SS. Maraming salamat sa pagtapos ng video na to. I hope you like, share, and subscribe to my YouTube channel para sa karagdagan pang mga videos na katulad nito. Okay? So maraming salamat. See you again.